The strong design. Narito na sari-saring istorya, mga kwento ng pag-ibig, pagsuyo at pamilya. Dito ang eksena'y matama, buhay ay makulay at puno ng drama. Maynila, 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 ang kwento mo'y bukal ng Mga bagong kwento, totoong buhay, larawan ng tagumpay. Ito ang bagong Maynila. Iba na nga raw ang panahon ngayon. Mga kapuso, kompleto tayo sa gadget, technology. Napakalaki ng epekto nito sa buhay natin. Subalit, paano naman kung ang gusto mo'y simple at tahimik na buhay? Yung buhay na malayo sa ingay at gulo ng lungsod. Makakamtan mo kaya ito? Paano kung sa paglayo mo, sumusunod naman sa'yo mga bad memories mo? Paano mo ito haharapin? Panoorin natin ang kwento ni Jamie Alcantara. Maganda ito. Manood po tayo. Jared! Ate, ano yun? Ano ba ginagawa mo? Maghapon ka na dyan! Tingnan mo, hindi mo man lang ginalaw yung dinner mo! Eh, ate, summer naman eh. Walang pasok. Tama na yan. Ngayon nga lang ako nag-i-enjoy. Tama na yan. Ate naman eh, basag trip ka rin eh. Ah. Basag trip pala, Akin na yan. Ate! Walang gadgets! Ate! Jared! Jared! Jared, gumising ka! Ano nangyayari sa'yo? Tulungan niyo ako! Jared! Jared! Buti naman, nakabalik kayo. Ayos! At meron na rin akong mga nakuhang libreng room dito sa resort. Minsan lang din naman kasi ako magkaroon ng mga personal na bisita eh. Tagal nyo rin nawala, no? 3 years? Oo nga eh. Di naman ako babalik dito kung di kailangan. Pero, para sa kapatid ko. Para sa kapatid ko kasi kailangan niya magpalakas. Ate, paano ako mag-i-enjoy dito? Walang signal, oh. Actually, sadya ko talagang pinalock temporarily ang cellphone mo para hindi mo magamit. Kasi hindi ka nandito para mag-enjoy, okay? Nandito ka para magpalakas. Magpalakas. O eto. Jared! Halika nga rito! Ano ba? Hayaan mo na. Masanay din dito yan. Okay lang naman yan kahit walang mga ganyan-ganyan dito eh. Tsaka hindi yan makakalayo dito. Hayaan mo na. Okay lang yan.
Jared, alam kong hindi ito madali para sa'yo. Kasi nasanay ka dyan sa mga gadgets at computers. Pero tingnan mo, dahil sa mga yon kaya ka nandito. Tsaka, alam mo namang hindi madali para kay ate to, di ba? Kung pwede nga lang na hindi ako bumalik sa lugar na to eh. Kasi madaming masasakit na memories dito. Si tatay, si nanay, pati yung kaisa-isang lalaking minahal ko. Jared. Jared. Pero para sa'yo, tiniis ko lahat ng yun. Kinalimutan ko silang lahat. Kasi mahalaga ka sa akin eh. Kasi mahal na mahal kita. Galit sa akin eh. Huwag ka mag-alala. Kapag naging okay na ang lahat, tsaka naging maayos na ang kalusugan mo, babalik na tayo sa Manila. Okay ba yun? Chari, tingnan mo na si ate. Sige na. Anong ginagawa nyo? Quintas, nagbukas sa mga shells. Sumuturuan ka namin? Sige. Para ba to? Kailangan mo na nito. Oh, sabay ilulusot nito yung mga shells sa tali. Ayos ko ah. Talbakan nyo lang to. O sige, o gawa ko pa para madagdagan yun. Sige. Paano ulit yun? Ayaw lumusot eh. Ikaw nga. Tingin. Subukan ko. Teka lang. Oh, mga bata. Ito pa mga shells. Marami pa tayong magagawa. Wow, ang dami. Galing mo talaga, Kuya Anton. Jared? Ha? Nandito ka? Sino kasama mo? Kailan ka dumating? Si ate kahapon lang. Gusto mo bang matutong gumawa ng kwintas? Hindi. Sige, mauna na ako. Uy, kain lang to ah. Sige. Mga bata, sandali lang babalik agad ako.
Nagluto ako ng pagkain, yung favorite mo. Gusto mo na ba yun? Jami! Jami! Bumili ka. Bumalik ako rito para sa kapatid ko. Kasi nagkasakit siya at gusto kong iiwas siya sa mga gadgets. Mag-usap naman tayo, please. Tulad ng sinabi ko. Bumalik ako rito para sa kapatid ko. Hindi kung para saan o kung para kanino. At isa pa, wala tayong dapat pag-usapan. Kasi kung anong meron tayo noon, binaon ko na sa limot yun. Kaya, kung pwede ba, ayoko maging bastos. Umalis ka na. Muna. Oh, taas. Bilis! Ako ulit. Oh, bilis! Ikaw na. Bilis, bilis. Mga bata. Pwede na tayo maglaro tumbang preso. Bilis lang to, ha? Paano po yan? Paano Magawa po ka yan? lang ng bilog. Ayan. Lalagay mo ngayon sa gitna. Babatuin mo yan gamit tsinelas. Tapos para lumabas dun sa bilog. Ah. O, game. Jared! Jared, tara na. Nilato ko na yung... Halika na. Umuwi na Ate, tayo. pwede bang mamaya na naglalaro pa kami, oh? Masamang pinaghihintay ang pagkain. Tara na. Ate, Jami, hindi naman sa nakikialam pero gusto pa yata maglaro ng kapatid mo. Hindi sa nangingialam. Pero parang mas gusto mong kampihan yung kapatid ko eh. Hindi ba pangingialam yon, ha? Kahit kailan, wala ka talaga kinampihan tama. Tara na. Jared! Halika nga dito! Sa susunod, magpapaalam ka sa akin kung sino mga kasama mo, ha? Hindi yung kani-kanino ka nakikipaglaro. eh ate, kala ko ba mag-enjoy? Eh bakit kayo nagagalit? Jami, kung galit ka sa akin, huwag mo na idamay si Jared. Kapal na mukha mo. Noon ako niloko mo. Tapos ngayon pati kapatid ko gagamitin mo? Ano ba talagang kasalanan ko sa'yo at ng pamilya ko, ha? Jami, aminado ako. Aminado ako na may kasalanan sa'yo ang pamilya ko. Pero maniwala ka sa akin. Wala akong ginawang kasalanan, wala akong maling ginawa sa'yo. Talaga lang, ha? Dahil sa'yo at sa pamilya mo, kung bakit kami nawalan ng bahay at lupa dito. Dito mismo na kung saan ipinanganak ang mga magulang ko. Nang dahil sa'yo at sa tanong tama. Ang intindihin kita na kahit tayo pa, hinilalandi kang ibang babae. Di totoo yan, Jami. Bilang Hindi mo mahal ko. kita. Bitawan Mahal mo kita. ko! Kulang pa yan.
Kulang pa yan sa sakit na ibinigay mo sa akin. Kaya kung may hiya ka pang natitira sa katawan mo, di ka na magpapakita sa akin. Kaya utang na loob, umalis ka na. Alis! Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo, ah. Pero ngayon, hindi pa rin siya naniniwala na wala akong kasalanan. Hindi niya pa rin ako napapatawad. Hindi sa kinakampihan ko si Jamie, bro. Pero hindi mo naman kasi siya masisisi, eh. Kasi hindi naman property lang yung nawala sa kanya. Pati na rin yung mga magulang niya. Sa totoo nga, dapat hindi naman siya nangungupahan ng room dito sa resort, eh. Hindi lang talaga nawala yung mga ari-arian nila. Sana okay pa lahat. Hindi naman ako may kasalanan. Si nanay. Pero hindi ko naman siya masisi ng mga panahon na. May sakit si tatay. Kailangan ng pera. Kaya nung merong nagka-interest doon sa lupa nila dyan, hindi na nagdalawang isip si nanay para ibenta yung lupa. Komplikado, bro. Sana maayos niyo pa. Sana. Tanda, kaya lang. Sige, mauna na kayo. Sige, Brad. Sunod na ako. Sige, Brad. Sige. Ate. Ate. Ilang araw na kita nakikita umiiyak, ah. Ha? Hindi, wala to. Alam mo, ate, kahit di mo man sabihin sa akin, alam kong si Kuya Anton yung dahilan. Kunento niya na sa akin yung lahat. Paniwala ka naman ba niya? Siyempre hindi, no? Sa'yo kaya ako naniniwala. Tsaka, kung sinaktan ka niya talaga, kung galit ka sa kanya, bakit parang affected ka pa rin? Di ba dapat hindi na? 3 years ago, hanggang kami. First love ko siya. At hindi rin lang niya ako niloko. Mga parents niya, yun ang naging dahilan kung bakit tayo nawalan ng bahay at lupa dito. Na naging dahilan ng sobrang pagka-depress nila nanay at tatay. Na halos magkasunod nilang ikinamatay. Kaya kung naniniwala ka talaga sa akin, iiwasan mo na siya. Pwede ba yun?
Jared! Jared! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo! Jared, Diyos ko, papatayin mo yata ako sa nervyos eh. Ayos ka lang ba? Ate, pasensya na. Di ko napansin malalim na pala eh. Buti na lang yun din si Kuya Anton. Salamat, Anton, ha? Ano ba masakit sa'yo? Teka lang. Thank you ulit, ha? Wala yun. Jami, Bakit? Jami. Sorry ulit Hindi ko makakalimutan yung ginawa mo para sa kapatid ko. Pero hindi ko rin naman pwede na lang basta-basta kalimutan yung ginawa mo at ng pamilya mo sa pamilya ko. Jami. Sorry kung hindi ko kayo naipagtanggol noon. Pero alam ng Diyos kung paano ko dinamdam yun. Pero sa gawin nga kami ni nanay nun eh. Halos itakwil nila ako. Pero tiniis ko na lang. Pinuntahan nga kita sa inyo nun bago kayo umalis eh. Pandi ko na kayo inabutan. Kaya simula nun, hindi na rin ako bumalik sa amin. Ano? Bumalik na ako dito, Jami. Para sa lupa at bahay ninyo. Ngayon, nabili ko na ang bahay at lupa ninyo. Anytime, this moment, pwede mo na kunin yung titulo. Sa inyo na ulit yung bahay at lupa niyo. Bakit mo ginawa yun? Dahil mahal kita. At umaasa ako maibabalik ko ang lupa ninyo. Mapapatawad mo na ako. Kayang-kaya mo naman talaga ibalik yun eh. Pero yung buhay ng mga magulang ko, kaya mo ba?
siya sa ibang babae, nagkakamali ka. Ikaw lang ang minahal niya, Jami. Ikaw lang ang minahal niya ng todo. Halos mabaliw nga siya simula nung nawala ka eh. Araw-araw, gabi-gabi, lagi siya naglalasing. Hanggang sa isang araw, nawala na lang siya. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Tapos, ayun, 3 months ago, bumalik siya. Yung pala, nag-abroad pala siya. Gusto niya kumita ng pera para matubos yung lupa niyo. Mahal ka niya, Jami. Mahal ka niya. Sana mabigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Pero ang tanong, ikaw ba, mahal mo pa ba siya? Mahirap yan, Jami. Mahirap yung mga ganyan tinatago. Mahirap yung mga pakiramdam na tinatago. Sana maayos nyo pa. Nandiyan na daw yung maghahatid sa inyo. Gusto nyo, tulungan ko na kayo. Ako na magbubuhat na itong maleta nyo. Sige, sige. Salamat. Ingat kayo, ha? Ingat kayo sa biyahe. Thank you. Sige. Ate, kailangan na ba talaga nating umalis? Okay ka na. Magaling ka na. Tsaka sa 3 buwan na nandito tayo, ni minsan hindi kita nakitang humawak ng cellphone. Eh, yun na nga ate. Ayoko na ng ganyan-ganyan. Mas gusto ko yung ganito lang. Simple lang. Masaya lang. Tsaka naglalaro kasama yung mga bagong kaibigan ko dito. Tsaka masaya na ako dito ate. Simple lang, sariwa pa yung hangin. Tsaka walang mga bully dito gaya dun. Ate please, huwag na tayo umalis dito. Dito lang din ako papasok sa pasukan. Please. Teka lang. Paano naman ako? Paano naman si ate? Ano naman gagawin ko dito? Yung trabaho ko nandun sa Manila. Eh, wala namang problema dun eh. Sabi naman ni Kuya Paul, di pwede ka naman daw mag-apply dito sa resort. Oh. Ate, please. Please, ate. Dito lang tayo. Ang nakalipas ay nakalipas na. Hindi na natin ito mababago. Gaano man ito kasakit, gaano man ito kahirap, wala na tayong choice kundi harapin natin ito ng buong tapang na merong determinasyon upang tayo magtagumpay. Tulad ng ginawa ni Jami. Sana'y nakapagbigay kami sa inyo ng saya, aliw, at higit sa lahat, aral sa aming kwento ngayong umaga. Kwentong buhay, tagumpay. Ito po ang Bagong Maynila. Kamusta ang biyahe nyo? Ayos lang. Salamat. Tsaka
Thank you nga pala kasi ikaw yung isa sa mga dahilan kung bakit nakapag-decide ako na dito talaga magtrabaho. Salamat din. Pero ang totoong dahilan, ayun, no? Anton! Uy, Anton, namiss kita. Namiss din kita. Namiss ko yung paglalaro natin doon sa tabing dagat. Di bali po, mula ngayon, araw-araw na tayo maglalaro dyan. Salamat ha. Salamat talaga. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Kahit naman ako hindi ka talaga matanggal sa puso ko, grabe. Kahit anong pilit ko. Kakainis ka. Sandali lang ha. Saan pupunta yun? Ganito talaga. Oh, Ano to? tulad ng pinangako ko sa'yo, nasa loob niyan yung titulo ng lupa at bahay ninyo. Anong ibig sabihin nito? Hindi lang ako. Hindi lang trabaho sa resort na ito ang kailangan mong balikan. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo ang kabuhayan na pinundan ng mga magulang mo. Kaya nagtrabaho ko ng 2 taon sa abroad para makaipon ng pera. Para mabili ko pabalik yung property niyo. Sa inyo na ulit ang lupa niyo, Jamie. Oh, yan ang malungkot. Ano ba? Simula ngayon, hindi ka naiiyak. Dahil pupunayin natin ng masasayang memories ang bagong chapter ng buhay natin. Tama na yan. Ate, tara na. Kain na tayo. Gutom na ako eh. Ito naman, puro kain Tara na, nagluto ko naman Masyado ako. kayo nag-enjoy dyan eh. Tara na. Tara na. Gaano man kapait ang nakaraan, pwede nating gawing matamis ang kinabukasan. Oh, pwede po ba kita makausap? Hindi ka na teenager. You can do it on your own. Ay, Ma, please. Kahit 10 minutes lang or 5 minutes. Martha, can you understand? I have work. Okay, may trabaho ako. Hindi ba napakaaga na maging mag-girlfriend at boyfriend kayo? Jude, ngayon ko pa lang siya nakilala. Ano bang pakay mo? Mag-girlfriend ako kung kailan ko gusto. Labas ka na dun. Jude. Alis na ako, Ma. Natin dapat pag-usapan. Anak, tigilan mo na. Anak, hindi ka aalis. Makinig ka naman sa amin ng mga magulang mo, please. Aalis ako at hindi niyo ako mapipigilan kasi wala kayong karapatan. Dahil kahit kailan, hindi kayo naging magulang sa akin. Sabi ni Ate Martha! Anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Anong hindi? Kung sana sa akin lang siya tumakbo, kailangan niya ng kausap. Hayaan niyo na lang ako, please. Anak, huwag kayo umalis! Anak! Kaya mo na muna siya. Diyos ko, kung may babalik ko na. Walang may gusto sa nangyari. Ano ka ba?